No Man is an island unless clash lane ka. Madalas talaga solo baliw talaga ang nangyayari sa kanila. Pero Mhm. ngayon kasi nagbibigay na sila ng medyo nagbibigay na yung mga teams ng emphasis on how to execute towards sa clash lane dahil nga Aha. either sila yung nag-split push, sila yung nagiging extra layer of protection, sila yung another set of initiator. Madalas mayroong Sanse, may Neja, may Fuzi. Ang daming nai-offer ng Clash Lane na every team fight. So pagka napilayan mo yung isla na yon o yung solo player na yon, halos nagiging 4 versus 5 na. Less problem to Totoo. worry. Kasi madalas sila yung nagde-divide ng laban eh. Yung Mm. jungler, busy na yan gumawa ng objective. So, technically talagang si Clash Lane yung pwede mambulabog. Nasa kanila din Yasuo yung teleport eh. So, Oo, sila yung true. mas may freedom pumunta sa mga lugar na medyo high pressure area. At ngayon, dito na tayo sa drafting. May Shiranui. Yapi. May Hinahanap na yan. Chiranui. Pinakawalan dito. Hindi nga nila binigay kay Jare, no? Pero that will open up para dito sa isang Dharma. May mayin si Kuya Calm. Oo, open pa yung mayin dito. Pwede pa nilang kunin para sa kanila sa side ng TNT Alab. Actually, Arlie. maganda yun eh. Eminem Arlie combo. ni JC. Uy. Stronger o Dian Po. I think bagay talaga sa kanya yung mga ganitong hero. Kanina kasi, banned siya. Last pick Oo. dito ng TNT Alab is Dayaja. By the way, magkakaroon nga lang pala tayo ng Ooh. konting change port. Uy. Di rin. Ay, yung nga pala, ang nag-early pala kanina si JC. Mm. Oo, so hindi na siya pwede gumamit. So, the Renji, I'm expecting, yun nga, no, yung siya naman madalas yung sub after a Lady Sun. So, ganin mo. So, may mga long range tayong, and I believe this is also a counterplay pagdating dito sa may Shiranui. Kasi ito yung mga natutunan ko kay Butters. Na may animation lock kasi ang isang Mai. So, pagka nagka-chosen siya, yung mga tumbling-tumblingings niya, hindi naman siya white frame or invulnerable. So, it does mean na pagka tumatumbling ang Mai, pwede mo siyang paulanan ng skill at doon papasok yung lakas na pwedeng ilagay ng gun-in mo. Oo, tama naman, no? Tsaka kasi, kung merong target lock nga itong Mai, no? Pwede ka, pagka lumapit, pwede kang guard her grave. Talagang alis ka na lang muna, push back mo siya, and saka mo nga siya paulanan ng mga kuko ni Diva dito. And by the way, again, ang format po natin is global ban pick. So, yung mga hero po na na-pick ng bawat isang team kanina, hindi na po nila pwedeng i-pick this time. Pero, pwedeng i-pick nung kalaban nila. Ngayon, ano nga ba yung mga pwede nila i-pick? Pero dahil nga hindi nakalusot yung mayin sa first round of Ikaw pick. kasi sinabi mo eh. Narinig. Narinig Sorry, kasi. sorry, Osiris boss. naman eh. Boss! Namamas ko po, boss. And yung Namamas ko. Mozi, sila ang nagtanggal, no? Itong tropang Alab dahil nga mas gusto nila magliampo and doon din naman nagsashine ang isang stronger, no? Yung mga ganyang may CC. But then again, kailangan niya minsan iwan si JC. Kasi may playmaking yung style ni stronger, eh, no? At hindi niya mabibaby masyado si JC. And knowing na si JC ay wala sa isang early, kaya mas doble ingat. Dahil ang daming artillery na pwede pakawalan ng ganin mo. You have the Yuhuan for its sustain the whole duration ng team fight. So, ang dami mong kailangan isipin. No? May, lumabas na rin sa Eureka yung mga ganitong klaseng pick and Prince of Kuya Lead lang Fate, nga landing naman. ba to? No? Wala pa silang pan-check kung Prince of Landing Musashi talaga. siguro pwede pa. Tignan natin dahil I don't think na magmumusashi pa to Herb dahil may Yuhuan eh. Pagka anong gagawin ng Musashi? Duel to the Pagka-focus death. ng Up duel lang. to the death, no? Pagpipiestahan ka. Oo, wala ka ng out dun eh. Pagka yung duel Oo. to the death mo ay medyo tagilid eh. So hindi na sila Okay. magmumusashi dito. Prince of Landing might be a good pick. Especially kung ang tatargetin niya dito is usually na nasa likod, Sunbin. no? Si Yasuo. Jare. Sunbin. Hmm. 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 Well, pwede. Pwedeng laban. Pero kasi Sunbin hindi naman siya let's say, face reveal ng isang lane. More like they pick this up for Hindi ba depending. Diadya dapat to? Well, good yung Dayadya pero kasi kailangan nila ng poprotekta sa likod, pre. Kasi Doon ka sa landing, likod. asahan mo ang target lagi nun is going to be Otsayan. si
si Ganmo at saka si Lady San. Well, maganda nga naman siya for kiting, no? For creating distance, for creating gaps. Pero yung worry ko lang is gaano siya magiging impactful. Kasi once na mag-all-in yung... Remember, that's a Liampo. Papasok yan, po-forward yan. And yes, makaka-atras kayo for only so much. Pero limited rin naman yung pwesto nila. Ano? Hindi ko lang sure if masosustain. Remember, meron din tayong Death at Sunset. Mhm. So, ang dami nilang access no? Kahit yung kay Kuya Fate. Kahit Yeah, pagka nag-start na yung Choi Sachi Shinobi Bachi. And si Sunbin, makakapagpabilis lang siya in a few heals. Pero gaano kalayo yung makikreate niya ng distance with how well forward itong tropang alab. We'll see, we'll see. Actually, iniisip ko din kung si Jare, ang combolicious niya lang dito is yung truth mantra ni Vayne. Lalo na kung tatama pa yung truth Oo, mantra, kasi wala no? rin pala silang tangke. Kaya Oo. wala rin mambabox out or nurse. Oo. Medyo sabihin natin, no, kind of a little bit outdrafted itong Eureka. Pero tingnan natin, baka may plano sila. Pero kasi last pick nila, Sunbin, masyadong pinag-isipan nila, no? Sunbin na ba Oo. talaga? Parang sila din napaisip. Meron na-realize no? Pero malay natin, magumana ito sa playstyle na pinapakita ng Eureka. Pag nahahawakan naman ni Jare yung kanyang ganin mo, close to untouchable na yung nangyayari. Pero kasi nung nagkaroon ng nung lumaro si Jare on that ganin mo, merong Don, kung di ako nagkakamali may mga Other frontliners combo. sila. Oo, umaga may tagabantay no? May mga bodyguard siya. Ako, mukhang ito na naman yung TNT Alab dito. Pinipace check na naman nila yung side ng Eureka at mukhang inaagawan nila, though hindi naman nakakita, pero binilangan na nila dito si JC. JC still gonna be safe. And yun nga yung sabi mo kanina, no, hindi pwede magmaasim talaga dito si JC. Pero dito sa may middle lane, sakto lang ang ulti din ni Haru, pero sakto lang din ang first blood na chosen neto ni Ribo. Ang ganda rin naman kasi ng pwesto ni Kuya Fate doon. Bigla na lang siya lumabas na mamas ko po, bossing. At Bossing. nakakuha nga agad nila yung Ay! Aguinaldo. Naku po, truth mantra ang katotohanan Saan ng papalaya sa lahat na pinalaya na nila dito itong si Fate na medyo nagmalalim on that jungle. At mukhang gumugusto pa sila dito. And tama ka, masyadong malalim, out of position. Also investing yung Death at Sunset para lang makawala doon si Kuya Kalm. At yun, considering na si Fate dito, kailangan niya magdoble ingat dahil yes, under the radar ang isang landling pero pagka nahuli ka, delikado. Wala ng truth mantra. Ito si Fate pero nandito na ang kanyang katropa na si Haru, si Calm. Medyo kalmado lang. Lakad hanggang may lupa pa. Nakatouch down naman behind the tower and is still alive. Para dito kay Kuya Calm. Mabilisan na execution lang din para sa side ng tropang alab. At mabilisang backup naman para dito sa Eureka. Isang ubo na lang sana dun si Kuya Kalm kaso hindi nga lang umabot. So far, ang ginapakita ng ating mga teams, nagkakasagutan lang sila dito at 3 versus 1 possibility. Pero dahil andyan nga yung Ibon, gusto nilang hanapin. Uy, naku po JC, flash out to dismissed, pero walang makakatakas pagka gumulong na si Lady Sana. Rolling raid, iniwan siya ng kanyang katropa, si Stronger. Ayun lang, bossing. Alanganin yun. At saka ang lalim din kasi ng pwesto niya, no? Yung Ibon kasi talaga yung pinaprioritize nila dito. Para nga makapag maaga rin mag-online yung mid lane. Kaya binibigay kay Jare or sinisecure in behalf of Metal Wolf. And that's 3-man rotation to the Pero lane yung entirely. Oh! dun sa ating River, nahuli na naman nila dito itong si Harun. Ako, hindi magandang pangitain to para sa Eureka. Lalo na, ang laging nahuhuli is yung jungler nyo. At saka match point na tayo, Yasu. Ay, oo, parang Osay. Hindi pwedeng ganto-ganto na lang para sa side ng Eureka, no? May bawi sila dito kahit paano, tuto tayo. Pero konting kembot lang din naman yung kalamangan pagdating sa gold dito ng side ng TNT Ala. Pero it will matter most mamaya sa late game natin. Medyo mahihirapan yung Eureka dahil ang daming manghuhuli sa likod nila. May landing, may calm, may Alain dito. Tapos meron pang strong, andun pa si Ribo. Si JC ang laging susceptible na pwedeng matarget dito ng Eureka. Pero kung magkakalat-kalat na yung Eureka sa bandang likod, just because nandito sa likod yung apat din ng TNT Alab,
mas magiging safe pa ngayon itong si JC. Pero tingnan natin, speaking of ng likod, Ayun na. Carter Graves para makalis Naku dito. po! Distansya para kay Faith, pero ang kapalaran niya ay OMG! naista na rolling raid ni Metal Wolf. Nako, mabilisan lang ang pagkuha ni Metal Wolf doon dahil nga abot na abot. At ito yung inaantay nating pagbawi ng Eureka or pag-take advantage doon sa mga farm na sinecure nila for Metal and Jare. At kailangan pa muna magbawi rin ng bahagya dito ni Kuya mo JC. Habang asa paligid-ligid naman na ngayon si JC. Stronger. At is aware na siya na okay, hindi niya na basta-basta pwede mahuli itong aking carry. Nandito na lang siya ngayon sa frozen na river. Alam mo, nung unang nirelease yung Frozen River na yan, ang una ko naisip, kamusta si Dolia? Oo, no? Nalangoy pa rin no? Oo, lupa nga, nilalangoy nun eh. Sabagay, di ka naman mali, no? Tama ka naman. Oo, kaya expected na natin na kaya niya lumangoy kahit saan. Sa And yelo. si Kuya Lam din kaya, no? Kasi shark yun eh, di ba? Si Shark Boy yun eh. Kasi Feeling ko lava girl. hypothermia eh. Pero ito, Ay! mukhang hypothermia yata yung top lane natin dito si Vayne. Pinasok ng dalawa. Sundown. Ito na yung Sundown. Pero nandito na rin ang kanyang tropa. Hindi pa rin nakaligtas itong si Vayne. Pero masyado na malalim yung dalawa. Faith, mabibigyan din na bago mapabagsak itong si Vayne. Oh. Pero that would be Tore-tore lang. na nakuha dito ng side ng Eureka. Pero going for more, tamang dodge lang on that Kocho Sen. Pero hindi tumatama kasi kay Haru eh. Vivo, I think hinihintay niya lang tumama. Saka siya mag-go ulit. Pero grabe yung dodge ability ni Kuya Haru. Oo, talagang sina-sidestepan niya para lang hindi mahuli. Although yung mga sidestep na yun as pagka nahuli talaga once dito si Haru mas may hirapan din. Although meron naman siyang unending sorrow pero hindi natin alam yung possibility na mapop siya agad ni Ribo. And unfortunate lang din for Tropang Alab kasi they could have just focus doon sa tower pagkakuha nila ng isang kill. Pero then again, sinubukan pa rin nilang abutin ito si Haru and a good response to deny entirely. Habang itong si Kuya JC up until now still working his way to destroy yung first tower natin dito sa bot lane. Pero maganda rin naman yung sagot ng Eureka dahil hindi nila pinapabayaan. So, Inulti ni Mix. oo nga eh. Ang sikap. Gigil siya dun eh. Kaya, friend, tagal naman natin mag-clear niyan, bossing. Ito na, Oo. Saka siya nag-TP ulit, no? And nararamdaman nila, sabi nila, ba't tumatapang to si JC? May kasama to, no? Ayaw din nila i-fully commit kay Metal Wolf at saka kay Mix dito. So, at Wala least na. talaga, Wala rin kasi silang info and dahil nga na take down din nila si Vayne, there's a possibility na yung respawn tapos tumakbo sa bot para mag-swap or anything or to create a play. Pero dahil nga awareness nila sa positioning ngayon, sa likod, mukhang go time! manggagaling itong si Faith, mukhang may i-Faith. Etong si Mix na hindi na Aray! makakaano. Send, that would be a kill para kay JC. Normalin lang, normalin. Pero dito hasalubungin ni Kuya Haro. Tatlo yan, pre. Kaya mo ba? Sure ka ba dito? Vayne? Oh, Support yan. Support yan. Doon nandun pa rin naman ito sa baba. Hinahabol, Itong si hinahabol. Faith, pero hinahabol. 2 versus 1. Wala daw malakas sa marami. Pero nandito pa rin naman itong si Faith kasama si JC. Nakalahati yung buhay. Respeto naman daw. Dahil duguan na yung mga miyembro dito ng TNT Alam. yan. So, nirespeto na rin ng tuluyan. Hindi rin nag-commit yung Eureka. Although, ang kulit lang na nakikipaghabulan sila with Stronger or rather, hindi nila hinahabol. Gusto lang nila pumunta sa bot lane. Dahil remember, yung tyrant natin, palabis na rin in a moment. They want to be the one step ahead. Kaso knowing na kailangan na mag-reset ng bawat isa, nagsiatrasan. Pero makikita natin si Kuya Faith, pumepwesto lang sa Gedli at mukhang this will be a huge flank para sa kanya. Oo, merong emergency. May landing. Pero hindi na nila kinontest pa. Pero itong si Faith, tago-tago lang. Grabe, sinalubong niya pa talaga. Talagang Oo, hindi naman daw tatlo. siya kita eh. Oo, dumaan sa tatlo, no? Medyo top lane! nakakatakot. Pero again, Trabaho marangal pala si Kuya Cam. Keep Oo. calm and just push. talagang siya sumasahod ng doble kay Foreman sa sobrang trabaho. The split and ito ngayon na i-offer no mga clash lane because as a Dharma, kailangan mo maging present. Kailangan mong i-provide yung truth mantra. Itong si Alain, pwede siya mag-solo baliw lang. Pwede lang siya mag-push na mag-isa, mag-bail out with his death at sunset. Ang dami niyang option para lang magawa yung trabaho niya. Oo, and kita mo nabanggit mo na nga, solo baliw and baliw-baliwan portion. Kita mo yung ginawa doon ng TNT Alab. Nilibang lang ni Ribo at saka neto ni Mix yung mga miyembro ng Eureka habang Oo. kumuha
ng Overlord itong side ng TNT Alab, pero mukhang mabibigyan yata Oh. si Julian Stronger dito. One more kill and a rolling raid na naman ang pumili sa kanya. JC, mukhang tatlo yan! ito si JC, nakapag-cleanse na rin siya at hindi na siya dinahabol dito ng Enlightenment Mantras by TP out. Baka nga naman may Rumespo pa. Nakakarot-harot lang din ni Kuya JC no? Pero gumagawa naman na sila ng play sa mid lane. Kaso si Kuya Fate, hinahabol siya dito. Although nasa paligid si Hindi Kyle, na. tsaka meron naman siyang indie So Oo. safe lang yata to. Ano po Yata. nagpakita, pero mag-isa na lang dito itong si Haru. Joke Meron pa rin naman lang. siyang unending sorrow. Sige, tugtugan mo with the tiw-tiw na pabagsak nila dito si Fate. Pero si Haru, delikado na rin. Pero unending sorrow, hindi pa rin niya pinapop, pre. Oo, talagang hinahawakan niya. And siguro yun din yung dahilan kung bakit siya nagugulat kay Ribo. Na minsan nahuhuli or nadidids pa siya dahil hindi niya kinukomit agad. Yapi, pero dito nanggaling sa likod. Ay! Killing free pa rin dito. Etong si Kuya Haru and committing that unending sorrow. JC, napabagsak na nga rin dito. Pero si Stronger Kuko ni Diva, 4 yun, pre! Ang Okay. laki pa ng buhay ni Stronger. Buti na lang tangka. Kaso nga lang, si Khan dito, hindi niya kailangan kumalma dahil kailangan niya Ayun. tumakbo. Kaso nga lang, madulas ang yelo na napapa niya dito. Wala na rin siyang sundown kaya alanganin na yung pag-exit niya doon. Gusto na lang sana niya ilaban kaso it's too late to apologize to position. Habang si Kuya Fate naman ang i-check nila dito, hindi na rin niya dinepensahan, no? Inaantay na lang mag-bounce punta sa second tier tower. And at the same time, nandoon din yung Mama Dragon, which is also nasa timing din dahil yung Tyrant nandito rin sa baba. Kaso, meron pa silang primal Aray. band So, kuha na lang muna ng tower dito. Medyo aray nga. Napa-aray si Kuya Osay. Abot dito Oo, grabe kasi di masyadong Grabe, sakit eh. pagka nastan ka na talaga, Uy! hindi sakay! Yun lang. Naku po. Mahirap na yung mag-isa ka lang, pero niya-tarp ka pa, no? Kaya face na may Kahit top lane with the hindi, two no? mantra. Yeah. Oo. Ay, sa likod! Natin dito, pero sa likod nang galing etong si Stronger with a slam, pero iba yung kanyang mga target dito. Nililibig niya lang dito si Metal Gold, pero Metal Gold napakasakit na nga talaga yung damage niya. Stronger is down, tatlo na lang sila natitira magdedep dito. Ayun, Bigla JC nagagaling. down as well. Paano kayo magdedep para sa side ng TNT Ala? Butas na ang kanilang needed lane. Even though low health itong si Bane, Aray. ang tatapong si Narekti. May kasama pa silang Dragon dito para sa side ng Eureka. Pang finish na yata to. Focus na lang sa goal, pero nakakapag-dep pa rin dito. Fate taking down itong si Bane. Ayun Pero lang, hindi kinay. din naman papayag itong si Metal Wolf. Mababalik na sa base itong si Kuya Fate. Ay, naku po Kuya Fate, masyado na pinilit pero tama lang para nga maitaboy. Kaso delikado pa rin dahil focus na sa top lane. Tatlo yung kalaban niya dito. Ang target niya dito si Metal Gold na medyo Grabe, magsusurvive. shield! Rolling raid pero hindi siya nakasurvive. Dahil nandito dito si Ribo na kumi-clean up din dito. Ayun na. Si Haru na lang yung natitira. Si Stronger. Sige, magmas na mo. 1v1 tayo. Mukhang baka makipag 1v1 si Haru. Tinatakbuhan lang siya. Bahala ka dyan. Bahala Wala ka ka dyan. rin- Di ko yung Ginusto gusto mo yan kong kalaban. Ilabas mo si Looney. Ay, iba pala yun. Iba yun, iba yun. Pero yun nga, si Stronger, na sinubukan naman niyang paalisin completely and that's a good call din para makapag-create ng space at makarecover sila from the losses nga onto the mid lane habang yung ating Tyrant dito naka-ready na rin, nakasapaligid rin naman tong si Stronger pero hindi pa rin bumibitaw si Haru being present. Grabe, hindi Ay! talaga siya bumibitaw. Pero na-shutdown, hindi natin nakita. Pero I think, Kinuko. nakuko ni Diva. Kasi insta-kill, 76% pre. Grabe yun, ganun kalambot yung may Shiranui kaya talagang hindi madali no na gumawa ng play with the Mai at mukhang they're going to add more damage sa kanilang stats ngayon dahil nga sa Tyrant. Brush play! Front play nga, pero itong si Bane, doon mo nga, nakita naman na lang isa, JTB na nakatakbo pa, Ayun pero lang. may ipit din na throw point itong si Cam, kahit mag-sundown pa siya, hindi na rin siya makakawala, even stronger, hindi na siya strong dito, girl na lang siya, kaso nga lang, this is Girl na gonna lang be siya. end, dahil itong si Fate, buying time pa, na-clear niya pa yung minion sa gitna, pero may minion pa rin dito sa may baba, and bagsak na rin yung Tori nila para sa side ng TNT, alam, huy, base na yan, bossing! Nako, Namamas walang ko po, magpapapigil. bossing! Namamas ko po. na yung Ang Eureka galing dito. ko. Pero ang galing ko, tower comeback daw para kay Mai Shiranui, pero it's already too late because the victory will be on the hands of Eureka. 1-1 tayo, paring Osay. Game 3 tayo, pare Gasu. Oo nga eh, feeling ko, dapat hindi natin dinedeclare na pass game eh. Oo, hiling ko. Ano talaga to eh, close Feeling ko talaga dog dahil game. nga. Willing ko Considering mag-OT. din naman na itong Eureka din kasi, no? Oo.
Yes, medyo mahirap yung naging early game nila, pero yung pagbawi nila after that, no, yung sunod-sunod na Mhm. objective. And ano to ticking time bomb with all of those or kuko ni Jare na pwede niya ilagay Metal Wolf with the damage din. Nakita natin na sobrang nakakapag-kite sila and mukhang nasagot na yung katanungan ng marami kung bakit Sunbin. It created distance. How many Mm. times kahit ilang beses na nag-engage sila dito. Do? Kahit nakakuha na ng magandang play dito si Stronger with the time-lapse na nasa silence din yung ibang mga kasapi niya para hindi magkaroon ng Oo. magandang follow-up. Kasi kung titignan mo nga naman 'no, medyo skill-based din yung sa side ng TNT Alab dito and lalo na 'pag pumasok sabihin natin yung isang, landing, papasok Mm. 'yan. Eh, kapagka na-silence, ano what's the next? What's the next Oo. step, 'di ba? And also, Metal Wolf alagang-alaga din siya dito, hindi siya iniwan dito ni Migs and talagang sa kanya na i-funnel most ng gold natin at the bottom lane. Unlike dito ni JC kasi on the D-Renji, hindi kasi siya yung tipo ng hero na pwede mong iwan lang mag-isa. Na bahala ka Mm. na dyan, kaya mo na yung sarili mo. Hindi siya yung ganong tipong hero para sa isang D-Renji. Ganyan naman yung maging magandang draft dito ni Coach Klo, no? Mhm. Pagpili sa Lady Sun and then pag-ban sa isang long. So gumana yung pag-deny nila completely sa lakas ni JC and Mhm. hindi natin gaano naramdaman yung Derenji. Kailangan niya pang lumapit ng sobra and i-invest niya pa yung flash niya para lang maka-atras dahil nga ang dami no? Ang dami niyang kailangan i-consider, ang daming pokes na lumilipad, pwedeng mag-rolling raid lang to si Metal Wolf para mawala sa distansya ng isang Derenji. So hindi siya ganon na nasulit as a Oo. Derenji compared sa ibang mga carries good na may possibility. Halos sino na lang pipiliin mo dito, 'di ba? Masyado maigsi ang range ni Fang. Hindi ka naman pwede magluban Oo. basta-basta. Mengia medyo mahirap din or Garo. Medyo Garo talagang na nerf. limitahan si Kuya JC pagdating dito sa ating sa drafting pa lang. And dito nga sa ating mga gameplay, as much as Rebo also is showing na kaya niyang mag-Mai Shiranui dito, napaka-straightforward pa rin ng isang Gaden mo. Oo, tama. Kita mo, hindi nga natin nakita kanina, no? Yung play ni Jare kung saan napatay niya na insta-kill itong si Rebo. I think that was a 1v1 dahil sila lang naman yun nandun sa gitna. And I think an attempt was made dito ni Rebo. And even though ganun yung nangyari kay Rebo kanina, siya pa rin halos yung pumipitik, kumbaga. Siya pa din yung halos medyo nagbuhat dito sa game na to ng TNT Alab dahil nasa kanya yung